Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin na ngayon ng reaction, opinion, itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Napakasimple siya kung mag-post. Sabi niya, awit. Awit, di ba? Kumanta. Song, sing. Tapos ipinost lang niya itong isang picture with caption. Sabi dito, impeachment case versus BP Sara, dinasalan, binasbasan sa camera. Courtesy of Economical Service, Abante News Online. So, hindi ko alam kung kailan itong, basta ang alam ko, nakita ko, nung binak to sender ng impeachment court, yung boto na 18-5, binak to sender, yun, nagmisa sila, dinasalan. Yun ang alam ko. I don't know itong pinost na picture na ito, kung yun pa rin ba nun, nung back to sender, or ngayon, kahapon, I'm not sure. So, ibig sabihin, dinasalan nila ang impeachment. Nanalangin, Panginoong Diyos, anong pan, economical basbasan mo po itong impeachment na ito para maparusahan ang Vice Presidente naming magnanakaw. Hindi siya karapat-dapat na maging opisyal. Dapat matanggal siya sa bansang ito dahil siya ang nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Pakinggan niyo kami, O Panginoon. Ngayon, pinakinggan ba sila ng Diyos? Parang ganito ang pang-aasar ni Attorney Guanzon. Nakakatuwa talaga si Attorney Guanzon. Ang galing niyang mangasar. So, dininig ba ang panalangin nila? Magbasa tayo sa mga comments. Merong people who reacted. Ang daming nag-react. People who reacted. 61,000. 58,000 ang tumatawa. 2,300 ang like. 300. Naging katatawanan na lang ito. Hindi dininig ang dasal nila. Okay. So, the free thinker. Ang haba na. RC Ranya, 150 million per signature ni Tambi Nalusaw. Nevde Reletnak, rest in peace po, House of Representatives. Naima Basser, breaking. Even the Supreme Court just told them, nice try, but try again next year. Tama naman. Pwede ba naman silang mag-file? So, hindi pa tapos ang laban. Kung ako yung kongresista, sasagot ako nga, tuloy ang laban. Huwag niyong sabihin na hindi kami dininig ng Panginoon. Sinusubok lang ang aming pananampalataya. Susubukan namin ulit next year. February 6 next year yan. Pwede na ulit silang mag-file. But nice try, but try better next time. Sylvia de la Cruz, baka si BBM na ang impeach. Hula ko lang yan, ma'am. To me, habang nandyan pa si Speaker Martin Romualdez, walang lulusot na impeachment kontra kay BBM. Tignan nyo ang nangyari sa Duterte Youth Party List Group. Nag-file sila ng impeachment bago election last year. Anong nangyari sa kanila? Wala na. Hindi na sila nakaupo. Ganyan sila ka-powerful ngayon. Kaya wag tayong umasa na ma-impeach si PBBM. Rodelio Huertaliza, anong next year? January ang sinabi mo. Ay ngayong 2025, kinasuhan na. Adrian Castro, try nila next year. Saan sila kukuha ng 150 million padulas? Kukuha sa atin. Baka kung hindi natin bantayan ng budget for 2026, baka makasingit na naman. Kaya lang, pasalamat tayo kay Speaker Martin Romualdez sa kanyang panawagan na
Makinig kayo, manood, makialam dahil pera nyo ito. Saksihan nyo ang aming pag-budget para up to the last centavo magastos para sa taong bayan. Sana nga. Sana nga, wag na tayong papayag na babuyin nila ang budget next year. Si Silica Ibariento, Sir Medam. Another fund to be released next year for the impeachment. Ubos talaga ang kaban ng bayan dahil kinatambaluslos at lalay. Bikilo Salang. Di naman dinidinig pag mga kawatan ang nagdarasal. Anyway, ganito, seriously speaking, God talagang command niya sa atin is to pray. Kaya lang, kasulat sa Biblia, kahit dasal tayo ng dasal, hindi niya ito maririnig. Isaiah 64, Isaiah 59 verse 1 into ata. I'm not sure. Kaya lang, ganito ang sinasabi ng Biblia. Ang Diyos, hindi siya bingi, hindi makitid ang kanyang kamay para hindi niya kayo marinig o hindi niya kayang abutin ang inyong pangangailangan. But ang Diyos, sabi doon, hindi niya kayo mapapakinggan dahil sa inyong kasalanan. Ganon yun. It is because of our sin. So ganito ang ilustrasyon. Itong pa natin, God and man praying, nagkakakitaan tayo. Pag may kasalanan, ayun, hindi nyo na ako makita because of the sin. Kaya hindi tayo papakinggan ng Diyos. Ganun yun ang illustration na natutunan ko. So, tayo lahat makasalanan. Kaya lang, dahil mahal tayo ng Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong anak. Ito, magwali na naman ako, preaching. God sent His Son, only Son, Jesus Christ, to die on the cross to pay the penalty of our sins. Kaya, ganito tayo noon. Cut off ang relationship natin ng Diyos. But because of what Jesus Christ has done, natanggal na yung tabil o yung veil, yung kasalanan natin na patawad na dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Ganun pa yun. So ngayon, everyday, nagkakasala pa rin tayo. Gawin lang natin is everyday in our prayer life, i-confess ang ating kasalanan. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is just and faithful to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Yan. Kung napapatawad palagi ang ating kasalanan because of our confession, pinapatawad. Kaya open ang ating relationship, communication with God at na papakinggan niya ang ating prayer. Ang prayer naman natin, ang sagot ng Diyos, tatlong paraan. Sabi niya, yes. Pag may prayer ka at nakita niya kailan ibigay niya kagad. Answered prayers. But after yes, pwedeng no. May hinihiling ka, ayaw niyang ibigay kung nakikita ng Diyos na para sa kapahamakan mo. Hindi niya talaga ibibigay. And then number 3, yes, but wait. Kaya may mga prayers tayo na hindi na-answer kagad dahil may right timing bago ibigay yan ng Panginoon. Ganun po ang prayer. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang ating sweldo sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa area ni Uncle Pedro o muna ni ang iyang gitamnan og kape. So kining iyang kape 350 ni. So luag-luag yod ang iyang area. So nakapalibot ni siya nga iyang tarom nga kape. So muna ni ang gihatag namo sa iya nga tag 25 pesos ang kada usa ani nga kape. Sa among pagpalit. Nindot yun kayo nga kape. 350.
So maayong buntag da kol. Mayong buntag. Sige. So pasalamat ko sa Dios nga nakatanom ko sa kape. Og salamat sab sa nagvideo. Kita gid niya nga ako gid gitanom ang 350 ka punuan. So dalagyon gid kayo ang Ginoo nga usa kini nga makahawas ako sa kalisod. Oh, So salamat gid kaayo sa naghatag, nag-sponsor. Thank you very much. salamat.